Yo, what's up? Ito, may ginagawa tayong mixer amp. Siya. So, ngayon ang issue nito ay gumana ng mga channel niya. May power naman ito eh. Pansin ko dito mayroon siyang mga corrosion. Ayan. Parang nabasa siya eh. Ang dami. Ayan, may mga corrosions. Oh. So, sa ngayon, lilinisin lang muna natin yan. Bago natin i-check ulit. Baka ano lang ito eh. Linis. Parang nakaranas na ano yun, liquid damage. Ewan lang. So, lilinisin ko muna. Nagamit lang ako dito ng alcohol. Lighter fluid, pwede rin. Dahil wala akong lighter fluid, alcohol na lang. Para malinis natin yung mga ano na yan, sign of water damage. Ayan na nalinis na natin. Wala na siyang mga dumi or corrosions. Dati yung bawat pins na yun ay may mga corrosions. So, ngayon tetest natin kung gagana yan. Yan yung basic muna gagawin natin. Kapag hindi pa rin, magta-troubleshooting na tayo. So, ayan, may power na. Ngayon, itong line mic 1. Ito. Lagyan natin input. Volume natin. Tatouch ko to. Ayan. Volume up natin. So may response. Itong input niya, try natin. Ay, meron din itong right, meron din. So ito yung dalawang gumagana. Itong mga to, lagyan natin ng input. Yan, wala. Dapat magre-response na yan eh. Itong gain, taas natin ng gain. Wala. Tataas natin lahat. Tapos saka ko ililipat-lipat. Itong right niya. Wala. Wala din. Ito. May peak eh. Ano yung peak? Pero wala siyang out. Tingnan natin dito. Hindi ko magkakaroon ng peak. Ito wala. Ito nag-peak eh. Ito. May ilaw na may mute. Wala. Wala sila.
Wala, oh. Wala. Last. Okay, tagad natin yan. Wala. Dapat gagalaw. Kasi ba yung gumagana lang itong dalawa? Ito, pick lang gumagana. Pero wala siyang input. So, ito troubleshoot natin. Yan, pagkatapos ng mahaba-habang tanggalan ng napakaraming tornilyo. Napakaraming tornilyo. At napakadaming volume knobs. May nakita tayo pumutok na capacitor. Isa, saka ito isa. Ito, ito. Ayan. Ngayon, may pumutok. Pero yan sa line ng ano yan eh. Ibang line to. Microphone. But anyway, papalitan natin yun. Pero check muna natin lahat. Itong ano eh, pagka mixer ang re-repair mo. Napaka mabusisi, napakadaming tanggalin. So, tiyagaan lang. Okay, dahil ang issue yung mga capacitor. No, kasi may mga nakita tayo na blown capacitor. Meron tayo nakitang dalawa. Wala nang laman. May minabuti ko na i-check na yung mga capacitor. No, chinek ko lahat at meron akong mga nakitang may problema pang mga capacitor. So ito, na-check ko na to. May mga mark ako. Yan, capacitor na yan. Yan, at saka yan. Ito. Meron tayong nakitang 1, 2, 3, 4, 5 na capacitor. Siyempre gamit yung ating ESR. No, pag may ganito ka, pagka mga issue ay capacitor, madali nating mahanap yan. Dahil gamit itong ESR natin, madali nating na-check yung mga capacitor in circuit. No need to remove, no? Wala nang bunot-bunot. Check na kagad na direct to sa pin ng capacitor. Ito yung mga capacitor na check natin. Minarkingan ko na ng marker. Ayan. So, nasa red. Yan ay 47 UF. Ayan. Isa na yan. Pangalawa. Yan, open. Short natin. Yan. Open. Dawang ko lang. Yan. Meron na tayo nakita, dalawa. Dito. Meron din dalawa rito. Ito. May marking na to. Ayan o. Walang deflection. So, meron naman no? Pinag-short natin. Walang deflection. Tapos ito. Ayan. May deflection naman. Kaya lang hindi siya sa map. Hindi siya sa magad. So, ito ay check ko. So, yan.
1,000 UF. Siya. 1,000 UF. Ito, katabi nung nag-blown. Ito. Palitan ko muna yung mga capacitor na yan. Kasi kung hindi natin papalitan ay hindi natin malaman kung ano. Check na lang natin. Anyway, yan, 1,000. Dapat yan ay halos agad. Yan, hindi siya nagsagad sa number 4. So sira na rin yan. Ano pa ba? Tapos na tayo dito. Ito. Yan. May dalawa rin dyan na capacitor. Tsaka merong isa dito. So, malaking bagay talaga pag nagre-repair kayo. Lalo na sa mga may issue na capacitor. Yan. So mababa yung deflection. Dapat umabot yan dito sa number 2. Ito ay 47 so wala pa rin na. At itong last, ito, ayan baba ang kanyang deflection. So need na natin i-replace ang mga yan. Ayan na yung update. Ito, napalitan natin yung mga capacitor na yan. Ngayon, na-check pa tayo dyan. After na ma-check natin, na-check natin itong mga IC na to. Ito. I-remove ko na nga itong isa Ito, nilipat ko dyan. Kasi sira din to Yung parts na to, nilipat ko dyan. So, nag-conduct ako ng test. Gumana na to yung side na ito. Tapos, itong side na to, yan ito, yung IC na ito, kinuha ko yung isa dito. Nilagay ko dito. So, ayan yan, bagong hinang siya. Pansin nyo. Kinuha ko yan dito sa isang part na to. Sensya nyo at marami yung kuko ko. Ito. Bali, napagana natin itong dalawang channel. Ito at saka ito. So, ngayon ito, sira ito. Kaya papalitan natin yan. Kasi hiniram ko ito isa dyan nilagay ko dito. Ito, papalitan natin. Ito, isa na to. At saka itong dalawa. Bali 5 IC. At ito, naka-order na ako from online na OP amp. Itong OP amp na to. So ilalagay natin doon. Yung kanyang driver IC na yan, nagka-problema yung 5 channels. So bali 3 channels na lang ang hindi gumagana, isa, dalawa. Okay, ulit natin. 3 channels na lang, isa, dalawa, tsaka 3. Kasi yung dalawa, hiniraman natin ng pyesa diyan sa mga IC na good pa. So, remove natin yan gamit yung ating hot air. So, lagyan muna natin ng paste. Yan.
So, lagyan natin ng base. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kita ba? Okay, 1-0. Okay, 2-0. Dalawa na tayo. Saka to. Okay. Yung tatlo. So, na-remove natin yung tatlo na yun. Ito siya. Itong side na to, ito yung working na. Kasi nanghiram nga ako ng pyesa dito. Galing dito, pamunta dyan. Ngayon, papalitan na natin itong dalawa. Ito, yung isa lang ang may problema. Tapos ito, good na. Kasi yung parts dito, sa kabila, dito, hiniram natin. Nilagay natin dito. So, ngayon, 3 channel na lang yan. Hindi gumagana. So, itong OP amp na to, meron siyang value na 4558. Common ito sa mga amplifier na ganito, sa mga tone control circuit, sa mga equalizer and mixer. Ngayon papalitan natin yan. After na, i-check natin. Okay, ito yung ipapalit natin. Ayan. Okay. So,
Kabit na natin. Isa na lang. Ito na lang. Ito, na-conflict na natin. Kabit na natin lahat. No? At iti-test na lang natin. Yan, kinabit na rin yung mga knobs. At iti-test natin one by one. I-off natin muna to lahat, yung volume off muna natin. And then check natin one by one. Ano ba? Okay, yan. Set up na natin. Ngayon, test natin. Gamit tayong microphone. Dito sa line 1. On natin to. Then, volume. Sound check. Ayan, check mo tong tong BU meter. Ayan, meron na. Sa mic 1. Sa number 2. Ito, number 2. Volume natin. Ayan. Sound check. Hello mic 1, 2. So, good na rin, meron na siyang label indicator. Sa number 3, yan, volume up. Hello mic check 1. Taas natin ang gain. Ayan. Hello mic 1, 2, 3. Sound check. Dito sa mic 4. Taas natin to. Hello. Sound check. 1, 2. Sound check. So, meron na rin. Dito sa mic 5. Channel 5. Volume natin. Hello. Mic 1, 2. Sound check. Meron na rin. Sound check. 1, 2. Hello. Sound check. Dito sa channel 6, sa line 6, volume up natin. Hello mic test. Hello sound check. Ayan, sound check 1. Mic 1, 2. Sound check. Hello, meron na rin. And dito sa phone, ito yung dati meron na to Hello, wala. Walang phone. Bakit nawala yung phone? Hello? Okay. So, ito ay sa phone. Dito sa mic 1, line 1, sound check. Wala siya. Bakit? Sound check. Meron.
Hello, mic 1, 2. Sound check. So, meron lang siyang kwan dito na nilagay. Ayan. Kaya hindi natin ma-volume up. Hello, sound check. Ayan, meron. Dito siguro ganun din. Sound check. Ganun din nga. Nilagyan ng kwan dyan para hindi may taas. Sound check. Okay. So far so good na ang ating mixer. So, yun ang naging issue niya, yung OP amp na nagpapalitan natin. Kapag na-encounter nyo yung mga ganong problem, so check nyo siya by signal injector. Pwede na rin yung ating daliri. Itatouch nyo lang ganyan, no? Sa may in, no, ng IC. Kasi nung mga sirayang part na yan, kaya ako nalaman dyan may problema. Nag-touch ako dito sa kabilang OP. Ito. Kita nyo itong mga series of OP na yan. Nag-touch ako dito sa mga input nyan. Nagre-response. Ganun din dito. Nagre-response siya. No? Diyan may potential na yan. Pero dito, ito lang yung part na nag-response. Tsaka hanggang dito, yung tatlong gumagana na yan. Ngayon dito sa side na to, simula dito hanggang doon, hindi mag-response. And then, chinek ko one by one, alin sa mga OP amp na may problema. Yung may voltage na kasi nagkaroon akong comparison between dito at saka dito. Dito, 0 ang mga voltage niya dito sa may mga resistors na yan. But dito sa part na to hanggang doon, meron ako na measure ng mga voltages. Kaya I'm decided na magpalit ng OP amp. Okay, I hope na may konti akong knowledge o idea na na-share sa inyo guys. At muli, this is your ERC Tech. Once again, bye for now. Bye.